Sunog ang impeachment complaint versus VP Sara. Premature daw ito. Yan ang sabi ni Justice Carpio. Good news mga kawaryor na nagmamahal sa bayan dahil na technical ang impeachment complaint na inihain ng mga congressman. Ibig sabihin, back to zero sila. Sabi ni Justice Carpio, premature daw ang inihaing impeachment complaint versus VP Sara dahil wala na daw time ang Senate. All pending matters in the House of Representatives are deemed dismissed. Lahat ng mga unfinished business are deemed terminated. Kaya kailangan na nilang i-refile ang impeachment complaint. Sa madaling salita, back to zero ang mga congressman. Yun kung mananalo pa sila sa next election. Baka may magsabi na naman dyan na fake news ako. Mamaya, bibigyan ko kayo ng referensya. Pakinggan nyo ang mismong pahayag ni Justice Tony Carpio para mas maunawaan ng lahat. Pero bago yan, pasalamatan muna natin si Lola Castro na kilala at trending sa social media ngayon ang kanyang pagiging free endorser ng St. Peter. Palakpakan ang kanyang kapalpakan dahil sa ginawa nila. Hinubaran nila ng maskara ang mga kongresista sa tulong nila Franz Castro, ni Tabi at iba pa. Alam ko ang pagod mo, Castro. Kitang-kita sa mukha mo ang paghihirap at stress para lang ma-impeach agad si VP Sara Duterte. Dahil dyan, gusto kitang bigyan ng mahigpit na hug sa leeg hanggang sa mag-violet ka. Kagigil ka talaga. Narito naman ang pahayag ni Justice Antonio Carpio at uunahan ko na yung mga hindi nakakaalam. Hindi siya kaalyado ng mga Duterte. Isa din siya sa mga kritiko, lalo na pagdating sa usaping West Philippine Sea. So, sabi namin, premature yung i-file mo ngayon. Kasi, first of all, sabi nga ng section ng House, wala nang time. Kasi from the section has to submit the endorsed complaint pag may isang endorsement ng congressman within 10 session days from receipt of the speaker. Ngayon siguro mga 9 or 10 days na. And then from there the plenary will have to decide to refer it to the Justice Committee in 3 session days. But the effect there, the moment it's referred to the Committee on Justice, the 1-year period starts. Doon magsisimula? Oo, doon magsimula. Na you cannot file another impeachment complaint for 1 year. But pag dumating na yan sa Committee on Justice, hindi pa umabot sa Senate. Para umabot yan sa Senate, it has to be signed by 1/3. Pero let's say 1/3 will sign, umabot sa Senate, wala nang time ang Senate kasi mag-election na, campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to 14, 15 session days. At saka walang they will not be interested, hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun Yung 15 days yun, baliwala yun Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng Ang position namin, don't file it now because you cannot act within. Kasi mag-expire yung Senate So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. At sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So they have to start all over again. It raises so many questions. So mabuti pa, tapusin na lang itong investigation. Let's get that testimony of the 2 military aides. In this case, pwede mo nang matulog sa Office of the SecGen yung 3 impeachment complaints? Well, pwedeng matulog.
but that can be revived kasi yung Congress will expire by June 30 of this year. All pending matters in the House of Representatives are deemed dismissed. Yeah. You have to file it anew, refile it anew in the next Congress. So lahat yung mga unfinished business deemed terminated. So you have to refile it. So you have to refile it again eh. Okay. But if you already the impeachment complaint reached already the Justice Committee, you cannot refile it within 1 year eh. Yung 1-year ban kasi hindi pwedeng within the same year, i-impeach mo na naman. Isang impeachable officer. Yung pinag-uusapan po namin na ban, no? So, ang position nyo, sa next Congress na. Yes, next Congress na para klaro. Complaints. In the meantime, you complete now your evidence. Kasi may isa pong school of thought, others are pushing for this. Simulan na yung proseso rito. Tapos yung concept na continuing Senate. Yes. Yun that you have to do that kasi ang theory ng continuing Senate is that the Senate does not expire unlike the House. Dahil 12. Kasi 12. But yung 12 cannot even elect their officers because you need 13. Sa huli, mag-iiwan ako ng isang mensahe para sa mga nagsasabi sa akin na fake news ako at titiis daw na bayaran. FYI, bayaran din ang tawag sa akin noong pinagtatanggol ko pa si BBM laban sa mga dilawan. Kung sino sa tingin ko ang nasa tama, nandoon ang panig ko. Hindi po makapolitika ang pag-iisip ko. Ako po ay para sa bayan. Hindi po umiikot ang Pilipinas sa mga loyalista, DDS o dilawan dahil may mga tulad ko na nasa bayan ang loyalty. Hindi po ako natatakot sa mga nagsasabi sa akin na next na daw akong ipapatawag ng mga congressman. Hindi ako natatakot hanggat hindi ako lumalampas sa constitutional rights ko sa freedom of speech. Dadula in Action TV here. And as always, thank you so much for watching. Peace out.